Kung hindi mo nakikita, kaya mo bang paniwalaan? Marahil maraming pwedeng magbigay o makuhanan ng kahulugan ng pananampalataya sa Diyos. Ngunit ito ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Sabi sa Hebreo Kapitulo 11 talata 1. Ngayon, ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na inaasahan, katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Ang root word ng pananampalataya sa Tagalog ay taya, kung saan naglalaan ka o nagbibigay ka ng katiyakan sa iyong pinaniniwalaan. Kung saan ang paniniwala ay kasing kahulugan naman ng pananampalataya na ang root word ay wala, na kung ating pagsasamahin nagtataya ka sa wala o sa hindi mo nakikita, kung saan tumutukoy ito sa Diyos. Ang mga sumusunod na mga puntos ay nagbibigay ng importansya kung ano ang nagagawa ng pananampalataya sa Diyos ng isang tao. Una, ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas at tapang upang harapin ang imposible. Sabi ni Jesus sa Mateo 17:20, kung kayo ay may pananampalataya na sinlaki ng butil ng mustasa, walang bagay na hindi ninyo magagawa. Pangalawa, nagmumula ang pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Pangatlo, walang imposible sa nananampalataya sa Diyos. Sabi sa Lucas Kapitulo 1 talata 33, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Pinapakita nito na walang hindi kayang gawin ng Diyos, ang kailangan mo lang ay manampalataya sa Kanya at huwag mag-alinlangan at tutugon siya sa takdang panahon. Hindi lamang nagbibigay ng kahulugan ng Biblia patungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ito din ay nagsasaad ng mga patotoo o testimonya ng mga buhay ng mga unang nanampalataya sa Diyos na nagpapakita ng nagagawa ng pananampalataya sa Diyos. Tingnan natin ang mga halimbawa ng matatag na pananampalataya. Si Abraham, sumunod sa tawag ng Diyos kahit hindi niya alam kung saan siya patutungo. Si Moses, pinili ang pagdurusa kasama ng bayan ng Diyos kaysa sa pansamantalang kaligayahan sa Ehipto. Si David, tinalo si Goliath hindi dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa pananampalataya sa Diyos. Kaya't mahalagang manampalataya ang tao sa Diyos dahil siya lamang ang daan ng kaligtasan ayon sa Gawa, Kapitulo 4, talata 12. Ang pananampalataya ang siyang nagdadala sa atin mula sa kawalan tungo sa katiyakan, mula sa pangarap tungo sa katuparan, at mula sa kasalanan tungo sa kaligtasan. Ikaw ba, kanino mo ibinibigay ang iyong pananampalataya, sa sarili mo o sa Diyos na walang hanggan? Salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon.